Hello once again. This is si Pastor Al ng Shepherd Staff, no? Nasa topic number 3 na po tayo. Napag-usapan po natin mga kapatid, bakit napakahalaga ng divine calling? Of course, meron itong nagpo-produce ito ng divine purpose, no? Divine purpose po, mga kapatid, produces faithfulness, no? Bakit nga ba natin ginagawa ang isang ministry? No? Ano nga ba yung ating purpose? Of course, may divine mandate. No? May mandate po na galing sa Diyos. Ito yung kanyang utos sa atin. And when leaders know they are serving God, pag alam natin na tayo ay nagsiserve sa God purpose, then, kaysa sa ating ambisyon, mananatili tayong tapat dahil nauunawaan natin kung ano yung ating accountability sa Diyos, hindi lang sa tao. Pagka tayo ay may divine purpose, no? Mas lalo natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi alam natin na yung ambition natin is to promote God's kingdom. Is to promote yung business ng Diyos, hindi yung atin. Napakahalaga na maunawaan ng isang leader na ang purpose niya talaga is for the ministry, for the work of God, for the work of God, for the work of the Lord. A leader without purpose may quiet when faced with hardship. No? Pagka tayo kasi ay pag tayo ay hindi natin naunawaan yung ating purpose, no? Pagdating ng hardship, pagdating ng criticism, pagdating ng discouragement, parang natitigilan tayo sa ministry. Parang tumitigil tayo. Nag-i-stack up tayo, nag-i-stop tayo. But a leader with clear divine purpose continues serving because he knows that God has entrusted him a sacred responsibility. Pag alam natin mga kapatid na ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin is sacred responsibility, kahit may pinagdadaanan, criticism, may discouragement, no? Pagka alam natin na tayo ay may divine purpose, magpapatuloy mga kapatid. Magpapahinga pero hindi titigil, no? Tumigil man pag tumigil man ang direksyon hindi dahil para umatras, kundi para pagka malakas na ulit didiretso na ulit mga kapatid, no? Bakit nga ba yung ating faithfulness, yung purpose nagpo-produce ng faithfulness? Because the purpose give leaders an eternal perspective, no? Pagka alam natin yung purpose natin, yung mga nagbibigay ito sa leader ng eternal perspective. Yung mga faithful leaders understand that ministry is not about temporary success, but about eternal rewards. No? Pag alam natin yung purpose natin, of course, hindi unawaan natin na hindi lang temporary success yung ating ginigain, kundi yung eternal reward. Of course, hindi lang yung success natin bilang mananampalataya spiritual, kundi pati yung success ng mananampalataya na ating tinuturuan. Kaya nga sabi niya 1 Corinthians 15:58, therefore, beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Na hindi nawawala ng saysay yung ating mga pagpapagal. A leader with God purpose serves faithfully even when the results are not immediately visible, because he trusts that God values every act of obedience. Yun po yung masarap. Pag alam natin yung purpose natin, mga minamahal kong kapatid, faithfully, no, nagsiserve tayo sa Lord. No? Hindi man natin makita yung resulta o agad, no? Hindi mo man makita agad o wala kang makitang resulta. Pero dahil nagtitiwala ka sa Diyos na tinawag ka, no? Pahahalagahan natin to. Minapahalagahan natin yung bawat ating ginagawa sa ministry. So number 2 po, no, the purpose keeps leaders committed during difficult times. Ito po yung isa sa pinaka-challenging sa isang leaders. Yung pananatiling committed kahit sa difficult times. In spite of all circumstances, despite of all things, mananatili tayong committed during difficult times, mga kapatid. Ministry includes yung trials, hindi po madali, rejection, misunderstanding, and spiritual battles. And even yung mga kapatid, ang pinakamabigat sa isang leader yung entitlement Dapat wala ka nito no? Pag dito ka tinuturuan ng Diyos, dapat maramdaman mo na you are not entitled to anything. Kahit pastor ka, kahit leaders ka, you are not entitled to anything. Only God entitled with the ministry. Ang trabaho mo lang is gawin. Hindi mo kailangan ng recognition, hindi mo kailangan palakpakan kanila. Just do your job
no? Para just commit yourself to God, not to men. A leader driven only by emotion or recognition may give up when ministry becomes hard. No? Pagka ang paalala po mga kapatid, pagka po tayo ay naglilingkod at ang nagpapatakbo lang sa atin ay emosyon. Gusto mo lang maglingkod dahil para makita ng iba. Gusto mo maglingkod dahil naiiyak ka sa iba. Gusto mo mag-serve dahil wala naman talaga sa heart mo. Gusto mo lang magkaroon ng ministry, no? Or recognition, no? Yung ministry nagiging mabigat 'yan. Kasi ang ministry mga kapatid, hindi siya madali, hindi siya easy. I've been a pastor for about more than 10 years. Hindi madali ang ministry. No? Bilang leader, merong sad moments, merong sleepless night, merong trials and troubles, itetest yung faith mo, itetest yung faithfulness mo, itetest din yung pride mo. Hindi madali, kapatid. Hindi ko kayo din-discourage to become a leader, pero pag may purpose kayo, may calling kayo, wala kayong magagawa dito. You can run, but you cannot hide. A leader driven by God's purpose continues because he knows who called him. No? Pag alam mo yung God purpose mo, magpatuloy. Kasi kilala mo kung sino tumawag sa'yo. No? At yung tumawag sa'yo is under control. It is under control by Him, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Magpatuloy, mga kapatid. Mga leaders, magpatuloy. Huwag ma-influence ng pressure ng mundong ito. Huwag ma-influence ng social media. Huwag ma-influence ng mga taong ang reason ay pabagsakin ka. Pero remind you, baka ang reason ng iba, kaya akala mo pababagsakin tayo, hindi dahil pababagsakin talaga tayo. Kundi ginagamit din sila ng Diyos para mapatatag tayo. Number 3, purpose builds integrity. Pag may purpose ka, aayusin ka ng Diyos. No? Itatama ka ng Diyos, itutuwid ka ng Diyos. Faithful leaders serve consistently whether people notice them or not. They do what is right because they desire to please God. Yun po yung leader. Nagbibuild ng integrity, mga kapatid. No? Consistent yung ating ginagawa. No? Nakikita man tayo ng tao o hindi. Kasi alam natin na ang desire natin is not to please men, but to please God. Sabi po nga ng scripture, Colossians 3:23, and whatever you do, do it heartily as the Lord and not to men. Faithfulness, mga kapatid, is demonstrated not only in public ministry, but also in the private devotion, prayers, holiness, and obedience. Napakahalaga po nito, mga minamahal kong kapatid. No? Hindi lang sa harap ng maraming tao ka nagde-demonstrate that you are pastor, that you are leader, but you have to demonstrate it, mga minamahal. Lalo na pagka walang nakakakita sa'yo. And the meaning of that is integrity before God. Number 4, purpose protect leaders from distraction. Ano po? Many opportunities, pressures, and expectation can pull leaders away from assignment. But purpose helps leader say yes to God priorities and no to distraction. No, yun po yung masarap na yung pag-iingat ng Diyos sa ating mga leader. No? Iniingatan tayo kahit na may distraction, babantayan tayo ng Diyos. Itutuwid tayo ng Diyos, aayusin tayo ng Diyos, mga minamahal kong kapatid. Sabi nga 2 Timothy 2:4, no one engaged in war entangles with himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Nung nilagay tayo ng Diyos bilang sundalo, ang trabaho natin is to continue to serve the Lord, mga minamahal kong kapatid, na ma-eliminate all the distractions. Hindi madali. Pero kailangan mong turuan yung sarili mo. Kung saan ka mahina, doon ka magpalakas. Kung saan ka magpalakas, doon ka lalo dapat gamitin ng Diyos. Naalala niyo si Apostle Paul, mga kapatid, in-endure niya yung imprisonment, yung pagkakakulong, yung paglatigo, yung persecution, yung hunger and rejection, yet never abandoned the ministry. Why? Because he understood God's purpose for his life. Pag naiintindihan natin yung purpose natin sa Diyos, sa buhay natin, mga kapatid, hindi madaling sumuko sa gawain ng Diyos. No, kaya pag hindi mo naintindihan, madaling sumuko. Ganun lang po kasimple yun. Acts 20:24, sabi doon, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. So, si Apostle lang nagsabi na
na natapos niya ang takbuhan. Sana ganun din po tayo. Yung apostol, yung promise, yung faithfulness po ni Apostle Paul, mga kapatid, it flowed from his conviction that he had been called by Christ. Ganyan ka dapat. Pag tinawag ka, dapat nauunawaan mo. Hallelujah, mga kapatid. Muli po, mga kapatid, ito si Pastor Al. Maraming salamat. Iwan po ako sa inyo ng isang practical application bago po tayo mag-close, no? Continue praying even when answer seems delayed, mga minamahal kong kapatid. Pangalawa po, and shepherd people with patience and compassion. Bigyan ko po kayo ng reflection. Sabi ko sa reflection natin, is my ministry driven by God's purpose or by personal success? Nawa po yung masagot natin. Muli po, si Pastor Al ng Shepherd Staff. Kung nagustuhan niyo po ang message ngayong araw na ito, please like and share. God bless you all po.